Hello everyone! Welcome sa channel namin. Sa mga subscribers po namin, welcome back. And then dun sa mga new viewers, welcome po sa channel namin. So today po ang i-discuss po natin ay tungkol dun sa oil warning dito sa ating control panel. Ginawa nating video na to kasi may nakita ko dun sa YouTube namin, may nag-comment, nagre-request kung paano daw i-reset. And also dun sa Avanza groups, nakita rin natin kung may mga nagtatanong kung paano daw i-reset, para saan yun. Yung iba nga iniisip nila sira na or panis na yung langis nila. So dito sa video natin, explain po natin kung paano i-reset. Tapos magbibigay tayo ng tips, saka bibigay rin po tayo ng knowledge kung para saan po yung nakikita nating warning dito sa control panel po natin. So hindi ko na po patatagalin, diretso na po tayo dun sa tutorial po natin or DIY. Okay, so punta po tayo sa tutorial or DIY. So yung dito po sa manibela ng Avanza G, meron tayong enter, merong up, down. Tapos dito sa control panel natin, dito natin makikita yung settings na yun, or dito sa dashboard. So para ma-adjust nyo or matanggal nyo yung warning, yung oil deterioration warning, kailangan yung unit nyo naka-stop, kailangan naka-park or nasa safe kayong lugar, ganun. Basta importante hindi siya ma-under, kasi aside sa safety, hindi talaga kayo papayagan ng unit nyo na pumunta doon sa settings na yon habang ma-under. So kailangan nakatigil. Okay, so paano ba yung gagawin? So for example, lumabas na dito sa screen nyo yung message, yung oil deterioration warning. So sagabal kasi yun sa screen di mo makita yung gusto mong makitang info. So lalabas dyan oil deterioration warning, tapos ang malaking message dyan. So para matanggal nyo yun, gagawin nyo dun sa manibela nyo, dun sa keypad, press nyo yung enter. Pag enter nyo, lalabas yung settings. Tapos down kayo hanggang sa oil warning reset. So dito, press ko enter. So mapansin nyo, nakalagay oil deteriorate WNG reset, reset after change, activate reset. So punta kayo sa yes, pindutin nyo yung enter, reset na yung message na yun. Kumbaga mawawala na yung message na yun sa screen. Tapos nun, yung isa namang setting dito sa maintenance setting, ito parang additional na lang. Pag pinindot nyo yung enter, makita nyo yung options na yan. Merong oil change timing notice, tas merong turn, yung green na box na yan parang on off yan. So kunyari enter ko, pag wala yung green naka off, pag nandyan yung green naka on. And then dito sa notification timing, so dito mo siya pwede rin i-reset, no? So parang reset after changing. Kumbaga magre-reset ka after mo magpalit ng langis. Okay, para yung warning, may interval kasi yan Ngayon yung interval, dito mo siya makita sa next notice timing. So for example, ang sinet ko dito, sample is 10,000 kilometers. Yung nasa right side. Yung nasa left side, yan yung countdown. Kumbaga, kaya yan 9,995 kasi after 5 kilometers, tumakbo ka ng 5 kilometers. So nabawasan siya ng 5, diba? So from 10,000 minus 5, so 9,995 kilometers. Okay? So ang nangyayari dyan, pag naging 0 na yung 9,995, habang ginagamit-gamit yung unit, dun po lalabas yung warning. So kunyari, nag-set ka ng 10,000 km, after 10,000 kilometers na takbo mo, lalabas yung warning. Kasi yung interval na yun, kasi depende yun sa pag-set ng kasa or sa pag-set mo personally. May kanya-kanya kasi tayong interval sa langis For example, pag fully synthetic, kadalasan 10,000. Pag semi-synthetic, yung iba kasi
5,000 pinapalitan nila. Also nga pala sa mga fully synthetic, meron karamihan din 7,000 pa lang nagpapalit na sila ng langis. So depende po 'yan sa inyo. Kanya-kanyang research na lang po tayo diyan. Okay? Tapos pag sinet ko kunyari, gusto ko set ng 10,000. Kumbaga, kunyari ngayon kapapalit ko lang ng langis, no? So pag pinindot ko ng enter dito sa 10,000, papalit kasi yan. Ayan, kung mapansin nyo yung left side, magpapalit din, no? Set ko 10,000 yan. Mag-set ng 10,000 yung nasa left side. Tapos magka-countdown na siya to 0 before lumabas yung warning. Okay, so take note din guys. Exit ko lang dito. So, tandaan nyo lang 10,000 yung sinet ko, no? So, take note. Yung odometer ko ngayon, 24,766. So since sinet ko ng 10,000 kilometers para lumabas yung warning, lalabas po yung warning pag naka 34,766 kilometers na ako. So diskartehan nyo po yung interval. So okay na po ang bahala dun. Also dagdag ko na rin pala, so every time na lalabas yung oil deterioration na warning, hindi po yun nangangahulugan na sira na or panis na yung langis. Ang ibig sabihin lang po nun, gumana lang po yung notification natin dito sa dashboard or control panel. So, para lang po siyang alarm dun sa cellphones natin, no? Parang ganun lang yung silbi niya, para siyang alarm. Pero, yung dun sa engine kasi natin, kung may problema man yung langis, let's say for example, nag-sludge or malapot na yung langis, madumi na, tapos nagkakos na siya ng mga issue sa engine, ang lalabas po doon yung check engine, hindi po yung oil deterioration. Okay, so para lang po sa peace of mind po yun. So yun, balik po tayo sa driving, may sabihin lang po konti. So yun guys, yun yung DIY natin or tutorial. Sana may natutunan kayo mga bossing. Kung meron, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, pa-like and subscribe na lang. And sakto ngayong panahon nga pala, tag-ulan. July ngayon, July 2025. So tag-ulan ngayon sa Pilipinas. Meron tayong video dyan about sa car glass cleaning. So meron akong shinare na 2 product na ginagamit ko dito sa kotse natin. So yung items nga pala na 2 yon, hindi ako nagbebenta nun, disclaimer lang, hindi ako nagbebenta nun. Nabibili lang yun sa Ace Hardware at saka sa Handyman meron din eh. Pwede rin online pero sana hindi kayo mapeke. May mga balita ako may mga peke daw nun. Hindi po ako hindi po ako binayaran para i-promote yung 2 product na yon. Hindi po ako endorser. Talagang gumagamit lang ako ng 2 product na yun para sa kotse natin. So nakita ko lang din yun sa mga ibang videos guys, sa TikTok, sa YouTube. So doon ko lang nakakita yun. So anyway, sa mga hindi pa namin subscribers dyan, pa-like and subscribe. Tapos sa mga subscribers namin, kung meron kayong gustong ipa-demo or kung meron ako alam na DIY, kung meron kayong gustong matutunan, kung kaya ko pong i-share, kaya kong i-demo, gagawin po natin yan. So hanggang doon lang guys. Thank you sa panonood, thank you sa oras. Altef Travel po.